Hello mga kutsero, good morning, good afternoon, good evening sa inyo po dito sa nanonood po sa atin. Breaking news po mga kutsero, no? Habang nagre-research ako na itatopic natin mamaya. Nakita ko ito. Ito ang bagong balita. Ayan, ayan. Basahin natin. Dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kinumpirmang nagpunta siya sa embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi para mapanumpaan at maipadala ang kanyang kontrasalaysay sa DOJ official kaugnay sa isinampang qualified trafficking laban sa kanya. Ayan na nga ang nangyari. So, kumpirmado mga kodsero, no, na wala na po sa Pilipinas si Harry Roque. Kumpirmado. Panoorin natin yung balita ng DC Double B dyan. Ito yung sinabi. Sa reklamong qualified trafficking. Bakit nagpunta pa ng Abu Dhabi? Correct. Uncle Sam Nilsen, go. Kinumpirma nga nito si dating presidential spokesman Harry Roque na nagtungo siya sa embahada ng Abu Dhabi para mapanumpaan at maipadala ang kanyang kontrasalaysay sa Department of Justice sa isinampang qualified trafficking laban sa kanya. Sa isang online press conference, sinabi nitong si Roque kung may pagdududaan niya ang DOJ sa kanyang naging aksyon, ay maaari naman niya itong kumpirmahin sa mga konsulado at embahada sa naturang bansa. Hindi naman sinabi ni Roque sa mga mamahayag kung nasaan na siya ngayon matapos naman siya magtungo sa Abu Dhabi. Tumanggi din itong si Roque na idetalye ang kanyang paglabas ng bansa. Nauna rito sinabi sa media nitong si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon ng National Prosecution Service ng DOJ, hindi pa tsak kung magagamit ng prosecution ang dokumentong naisinumite nitong si Roque. Sa ngayon ay kailangan pa niya nila isang buli sa embahada ang legitimacy ng counter-affidavit ni Roque. Pag nilinaw ni Padulyon, maaari na may panotaryo ang kontra sa laysay sa ibang bansa basta't nasa teritoryo ito ng Pilipinas gaya na lamang ng mga embahada. Makikipag-ugnay na rin sila sa Bureau of Immigration kaugnay naman sa detalye ng naging paglabas sa bansa nitong si Roque. Ako rin Sam Nilsen ng James Paradyo, Disido. Ayun na nga mga kutsero. Yan ang balita. Ay, goodness. Ano na? Bakit may ganyan tayo, Bureau of Immigration? Alam naman natin mga kutsero na wala siyang HOD. And if I'm not mistaken, siguro wala rin siyang ILBO, no? Wala siyang Immigration Lookout Bulletin Order. Ang pangit pala pag nakatayo. Pero sige, ganyan na lang. Lamesa na lang. Wala naman siyang Immigration Lookout Bulletin Order from what I understand. Pero tingnan natin, wait lang, kumpirmahin natin. Hindi ako sure eh. Pero hindi ho ito ang first time. Oo, hindi ho ito ang first time kung saan nalulusutan tayo ng mga may warrant. May ILBO na siya. May ILBO na siya. Immigration Lookout Bulletin, inisyu noong August 6, 2024. Tapos, as of 8 days ago, as of last week, sinabi po ng Bureau of Immigration, ng Bureau of Immigration, na nasa Pilipinas pa rin daw si Harry Roque. So ano nangyayari? Wait lang. Wait lang. Kasi anong nangyayari dito? Immigration, Bureau of Immigration. Pangalawang beses na to. Una, yung kay Alice Go. Tsaka sa mga kapatid niya. Pangalawa, itong kay Harry Roque. Ngayon mga kutsero, hindi, kay Tebes pa rin pala, no? Nakalimutan ko si Tebes. Isa pa pala yan, Tebes. Hindi pa kasama dyan yung mga ibang kakasuhan at kinasuhan. Kinasuhan na ng PNP na ngayon labas-pasok ng Pilipinas. Paano ngayon yan? Bakit palagi na lang nalulusutan ang Bureau of Immigration? I'm pretty sure ito naganap to bago tinanggal yung sa 'di ba may tinanggal si Tansinko?
Malamang sa malamang, kung nakalabas ng bansa itong si Harry Roque, nangyari yan nung panahon ng Tansinko. Kasi noon pa lang, nung panahon pa lang na yun, di ba parang before Alice Go yata yun, July, sometime in July yata yun, or August. Ngayon, ito ang sinabi ng BI, Bureau of Immigration, pero last week pa ho ito, November 25. Ang sabi, as per BI records, Roque is still in the country, no recorded recent attempt to depart the Philippines. Baka sa mga backdoor dumaan. Alam niyo, nadulas na ho dyan si Sara Duterte nung nagwala-wala siya. Nadulas na ho siya dyan. Nabanggit ho niya na quote-unquote, napilitan daw si Harry Roque na iwanan niyang kanyang mga anak. So, ibig sabihin, noon pa lang, nung nag-tantrum si Sara Duterte, may indications na wala na sa Pilipinas si Harry Roque. Ngayon, napilitan siyang mag-file ng kanyang counter affidavit sa kanyang kasong human trafficking. At dahil napilitan siyang mag-file ng kanyang counter affidavit, kaysa nga naman maisuhan siya ng warrant of arrest at kaysa nga naman umakyat sa korte ang kanyang kaso at maisuhan siya ng warrant of arrest galing sa korte, napilitan siyang mag-issue ng kanyang counter affidavit from where he is. Hindi naman pwede ho kasi magsumite ng counter affidavit nang hindi na pipirmahan. Hindi rin ho pwede magpirma sa isang notarial service nang hindi present, na hindi nakikita ng abogado kung sino yung pumipirma. Kawawa naman yung abogado kung PPKA niya to. Hindi ho ba? So most probably, mataas ho ang posibilidad, mga kakotsero, na si Harry Roque ay nasa Abu Dhabi nga or nasa surrounding areas ng Abu Dhabi. Kaya pala hindi matuntun-tuntun sa Pilipinas. Kaya pala hindi makita-kita sa Pilipinas. And again, mga kakotsero, this is the failure of the immigration, Bureau of Immigration. Ano nangyari sa immigration, guys? Ano nangyari sa inyo dyan? Pang-ilan na to? Palagi na lang kayo natatakasan. Palagi na lang kayo nalulusutan. Hahayaan na lang ba natin, mga kakotsero, na itong kababuyan ng pagkatao nitong Harry Roque na to, mga kakotsero, mag-i-incite ng sedition sa Pilipinas pero siya mismo wala dito. Yan yung katikasan ng mukha niyang hayop na yan. Sorry, I mean, again, pardon my French, but basta talaga Duterte, basta kasama ka ng Duterte, lahat ng kawalangyaan, kababuyan, pambabalakura sa ating rule of law, magagawa Hindi ho ba pwede? Ano na akong gagawin na immigration dito? Nganga na lang ba kayo dyan? Kasi ito nga ito nga yung nakakatawa Immigration nagbalita na nandito pa raw si Roque. This is last week. Immigration na nagbalita. Yun pala, nasa ibang bansa na. So, anong gagawin nyo, Bureau of Immigration? Kamot ulo. Kamot ulo lang tayo dyan. Sige, tingnan natin. Abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kakotsero. This is a developing story and I hope magkaroon po ng resolusyon itong kwento na ito, mga kakotsero. God bless and see you po sa ating live stream maya-mayang konti lamang. I'll see you all later and yun nga po, see you sa Kusyara. Alright, sige. Bye everyone. See you.